nang ideklara ng Malacanang sa pamamagitan po ng liham na Executive Secretary Lucas Bersamin na ang ating PNP Chief Nicolas Torre III ay nirelieve. Ha? Nirelieve sa kanyang posisyon bilang PNP Chief. Pinapalitan? Oo. Tinatanggal pala. Ang nakalagay doon totally sa words ay relieve Relieve. as a PNP Chief. Oo. Sa Pagliwat sa Tagalog, sinibak. ganun ba yun? Kaya pinalitan. Ang alam Pinalitan. kong sibak ay axe. Axe. Ayun, no, pinalakol. Pagka-relieve ay Pinalitan. Parang ganun. binigyan ng gamot sa sakit sa ulo. Pampalubag loob nga. Relieve. Pain relief. Oo nga, no. Depende nga sa... Siguro, sumakit ang ulo ng Pangulo. Ha? Oo. Kaya niya nagawa ito. Ay, ano ba daw ang nangyari? Pinakamabuti, hindi sa atin manggaling, Oo. ang magpaliwanag na po ay Secretary John Vic Rimulya. Mayroon siyang paliwanag eh. Nag-press con yata kanina, no? Yes. Ano ba talaga dahilan? Natanong din po ng marami, may nagawa bang masama ang PNP Chief? Meron ba siyang nilabag na kautusan? At siya ba ay ikukulong? Ha? Yan, oo. Kakasuhan? Oo. Panoorin natin si Secretary John Vic Rimulya. Sec John Vic. Precisely because we are a country of laws and not of men, that the institutions must be larger than the people who run it. And in this case, the President saw it necessary that the institution of the PNP and the NAPOCOM be upheld as according to the spirit of the law as it was created. He did not violate any laws. He has not been charged with any violations. He has not been charged criminally nor administratively. It is simply a choice of the President to take a new direction for the PNP. Walang nilabag na anumang batas, walang nilabag, as in totally, walang kaso, etc., etc. Kundi ang pinakalundo ay prerogatibo po ng Pangulong Bongbong Marcos bilang appointing authority na pumili ng bagong PNP Chief. So wala siyang kaso. Wala po. Anong nag-udyok sa Pangulo? O sino? O sino ang nag-udyok sa Pangulo? Na palitan. Kasi kung wala naman palang ano man, di ba? Oo. Bagamat, tama naman yun, sabi ni Secretary John Vic Rimulya, karapatan ng Pangulo na pumili kung sino ang niyang gusto na magiging PNP Chief. Oo. Diba? Kasi siya ang appointing authority. Iyon na nga. Hindi mo naman pwedeng questionin yun. Mukhang doon natapos ang pagdadahilan, pangangatwiran, o... Kasi hindi talaga pangkaraniwan eh. Nason? Lalo na kung unang-una ay katatalaga pa lang. Kailan ba siya inilagay? 2 buwan. Halos magkatatlong buwan. Magtatatlong buwan Halos pa lang. magkatatlong buwan pa At lamang. hindi pa siya masyado nakapagsimula. Di ba? Hindi pa nga. Ang nilaunch pa lang niya, yung 3 minutes response eh. Oo. Oh. Pero siyempre, kapag kami ganyang pangyayari, hindi natin maiiwasan na tumingin o balikan ang mga naunang eksena, di ba? Mula nung siya talaga? Oo, pagka nanood ka kasi ng pelikula, pagka nakita mo, bakit nagkaganyan? Baka hindi mo pinanood yung, Simula? yung episode 1. O kaya hindi mo nakita yung nangyari sa episode 2. Pero ibig sabihin, may mga nauna kayang dahilan na nag-trigger sa Pangulo? Ang episode 1 po ng kwentong ito, bago siya italaga, ay lahat ng iutos sa kanya ay na-accomplish niya, di ba? Yes. Oo. Huwag na natin isa-isahin pa eh. Puntahan yung Davao, may iniresto doon. Dito sa Villamor Air Base, meron siyang pinakamahirap arestuhin na aresto niya. Totoo. Yun ang challenge sa kanyang career. Pagkatapos ng mga eksena na yon, ang sumunod na episode ay naitalaga sa PNP Chief. And then doon na niya itinalaga ang lahat ng mga gusto niyang gawin, di ba? Ang problema, nung matapos ang episode 2, sa episode 3, meron siyang nagawa na naging questionable. Hindi lang sa ilang nagmamasid, lalong-lalo na doon sa mga tao na dapat ay tinatanong niya muna bago siya gumawa ng hakbang. Ganon, Ito yung ginawa niyang pagpapalit sa number 2 ng PNP Chief, ha? Yung kay General Tating. Si General Nartates, Melencio Nartates. Oo, General Jose Melencio Nartates Jr. ay inilipat niya eh, ha? Ang number 2, ibig sabihin, sa ranking, ha? Ito yung Deputy Chief for Administration. Oo, pinakamataas. Pangalawa sa kanya. Pero inilagay niya sa Mindanao. Daipo, Mindanao. Oo, medyo malayo-layo. Kapalit nung si General Banak. Parang sinabi mo na doon ka muna, parang ayaw kita makita rito. Mukhang yun ang isa sa naging dahilan. Kaya nagkaroon na ng mga
anong tawag dito? Nag-snowball na yung... May ano, friction. ganun. Hindi na naging maganda yung relationship. na yung pangyayaring yun ay sinansala ng NAPOLCOM, no? Siya bilang PNP chief, Oo. ay sinabi ng NAPOLCOM, teka, wait. Yes, Huwag mo ipatupad dyan. Ibalik natin, etc., etc. Kasi hindi ka humingi ng Clearance sa authority NAPOLCOM. na dapat, pag kami gaganyan kami, authority ang binibigay ang NAPOLCOM, tapos may pirma pa ng Pangulo. Ayun. So parang ang sinasabi nila dito ay yan ay kang gagawa ng sarili mo lang. Ha? Huwag kang magsasariling kalooban. Kasi ang PNP bilang uniform personnel, meron yan chain of command. Yes. May chain of command. Oo. Ano yan? SOP yan sa PNP. Totoo. Hindi niya nasunod yun, hindi naman siya tinanggal. Diba? Ayun. Kasi may nagpatuloy ang kwentong ito, Nakalipas sa ilang linggo. si General Nartates, ibinalik. Hindi sinunod yung utos niya. Oho. At inilagay siyang number. Yun kaya ang pinakamabigat na dahilan yan? Bakit siya natanggal bilang PNP chief? Kung ako ang presidente, Jen, Oho. ay pwede kong gawing dahilan yan. Kasi yan parang insubordination. Ganun. Pwede nga mapailan eh. Sabi nila, ang liit naman ng kumpara sa mga naging accomplishment ni General Torre. Siyempre, Jen, kung Oho. ikaw naman si General Nartates, tinanggal mo, di ba? Oo. Tapos binalik, nangangahulugan na merong hati dyan. Merong hati kasi halimbawa, Oho. ako yung NAPOLCOM dyan, ha? Oo. Tapos tinanggal mo si Nartates. Oo. Sa akin naman, okay lang eh. Walang problema kung tanggalin mo yan o ano. Ang gagawin ko lang dyan, PNP chief, hingi tayo ng permiso. Ganun. Ayusin nila yan internally. Di ba? Nakita mo yung internally. Pero kung ikaw ay may something, hindi natin malaman kung relationship or ano man kay Nartates na tinanggal mo Oo. at ibinalik mo, ibig sabihin na yung relationship na yon ay naging dahilan para bang may nagkaroon ng Nagkaroon ng lamat. Nagkaselosan na. Pero yung kayang lamat na yun umabot hanggang Malacanang. Kasi sabi ng iba, hindi, parang lamat lang yan between PNP chief at saka John Vic Remulla. Ang problema, Jen, Oho. may episode 5 pa. Teka. Parang hindi ko alam yung episode 5 na yan. Ito, panoorin natin. Ganon? Ito yung nag-viral bago itong pagsibak eh. Oo. Pwede sabihin nila, pwede itong pakasing palakihin, Jen. Ayun. Sa mga sumusubaybay, puro malilit na bagay lang. Oo nga, maliit sa atin. Oo. Pero kung dun sa mga nagsasabing, hindi, dapat, di ba, yung halimbawa, galit ka kay General Torre. Oo. Lahat naman kasi ng maliliit, pwede mong palakihin eh. At totoo yan. Di ba? Depende sa nagpaparating yan Oo. Minsan gauud lang. Boss, ako laki ng... Tingnan natin. Ano ba yan? Ito kasi nag-viral din ito. Anong ginawa ni General Torre? Eto na. Mobile ng Isa. PNP? Ayan. Yan muna, mga Yun yung motor. una. Oh. Ang dami. 1, 2, 3, 4, 5, Oh. 6. Grabe, ang dami. 6 na motor. Tapos, patrol car, 1. Tapos meron pang Oh. 2. Ito, madami. Backup, Nakasakay. Meron pa kang sa likod, 3. Oh. Tapos, ang sumunod dyan, ay sino nga ba ang... Sino ba ito minabaka pa na ito? Meron bang malaking... Si Secretary Gibo, Teodoro Sigurado, Nung Defense. una kong nakita ito, akala ko, Pangulong Bongbong. Bulletproof na ano to? Ano ba yan? Land Cruiser. Oh. Sino pala to? May tugtog pa yan eh. Tar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 a. may combo. General Nick Torre! Yan. Si PNP chief. Yan ang sinasabi ko. Yan may Hindi, tugtog. ako naman, bilang PNP chief, at saka pagiging controversial niyan, Nelson, kung ang pag-uusapan ay security, siguro sa threat, parang over ba yan? Sa tingin mo? Mukhang nag-over kaya? O... Sa pananaw natin, Jen, sa akin, wala nang problema eh. Oo nga eh. Kasi PNP chief yan eh. Oo. Pero, kung ikaw nga ay mayroong mga gustong gawing kwento, Ganon? gusto mong iparating sa Pangulo, lahat na lang pwede mong gawin, di ba? At ako naman, Jen, ang Pangulo kasi prerogative niya talaga yan eh. Ha? Ganon. Pagka nakita niya na mukhang... Kasi ang Pangulo... Ito, Jen, ha? Oo. Ang Pangulo ngayon, ang kaibahan niya dun sa mga nakaraan niyang mga engagement, Oo. nakikinig ang Pangulo ngayon sa Taong bayan? Sa taong bayan. Yung magsumbong sa Pangulo? Kaya kami magsumbong sa Pangulo eh. Hindi, kung ako Pangulo, baka sabihin ko, okay lang yan, parang wala. Ganun. Kung isolated lang sana ito. Oho. Kung ito sana ang nangyari lang. Okay. Kaya lang matatandaan na nauna nga yung Ayun. episode 4 na So parang nagkasama. na sinabing, Pangulo,
Nagsasariling kalooban na yung bata mo. Hindi ka na sinusunod. Yung PNP chief. Oo. Kaya hindi natin masisisi ngayon ng presidente na magpalit. Kasi mayroon pang pangatlong dahilan yan, Jen. Ganon. Episode 3 to. Kasi parang, siguro iniisip niya, si Torre ay marami ring, kumbaga sa mga galit sa kanya. Siyempre, galit dyan yung part ng mga Duterte, di ba? Totoo. Yung mga supporter. Oo. So, ang nakita niya rito ay wala sa aking ganyan. Hindi ngayon politika, wala na tayo. Ganon. Hindi ko pinupolitika si Duterte. Kahit ikaw pang napakulong, kung nagkamali ka, tanggal ka.